po natin? Actually, ang universal pension, ito yung lahat ng senior citizens, whether rich or poor, pensioners or non-pensioner, lahat po ay makakatanggap ng social pension. Hindi na natin kailangang... Another bill po that you have authored is the Universal Pension Bill. How this benefit our senior citizens, sa mga lolo at lola po natin? Actually, ang universal pension, ito yung lahat ng senior citizens, whether rich or poor, pensioners or non-pensioner, lahat po ay makakatanggap ng social pension. Hindi na natin kailangang magreklamo o mainggit sa iba na bakit si ganito, si ganon, nakakatanggap, may kabuhayan, ako na dapat ay mabigyan ay hindi nabibigyan. Diyan po sa universal, lahat na po ng senior citizens ay mabibigyan ng pension. Kung yung party list nyo, ano na po yung mga naging house bills na napasa nila? Ang naipasa ko sa Kongreso, itong social pension ng 500 to 1,000. At pinagaan po natin ang requirements. Sa ngayon kasi, bago ka masama sa social pension, you must be indigent. You must be frail. You must be sickly with disability. Tinanggal na po natin lahat yan. Isa na lang po requirements, no permanent source of income. Yun po yung pangalawa po na isampa natin, yung pong early voting ng ating mga senior citizens na kung saan po 1 week before election ay maaari na makaboto ang mga senior citizens. Hindi na kailangang magtiis ng init ng araw, hindi na kailangang pumila sa presinto. Pangatlo po na naipasa natin ay yung pong Geriatric Act na kung saan magtatayo po tayo ng mga geriatric hospital sa bawat rehiyon, bawat probinsya. Ito po ay intended exclusive para po sa senior citizens na walang kakayahang magpagamot, magpa-hospital. At yung may mga sakit po na may mahabang gamutan, diyan po natin dadalhin sa geriatric hospital. Ang isa pa pong naispasa natin at nasa Senado na rin ngayon, yung pong ating Centenarian Act. Sa ngayon kasi, ang Centenarian Act natin, kailangan nating sumapit ng 100 years old bago makatanggap ng 100,000. Inamen po natin yan, dinagdagan natin. Pagsapit po natin ng 80 years old, meron kayong, ang isang senior citizens ay makakatanggap ng 25,000. And every 5 years thereafter. Ibig sabihin, 80, 85, 90, 95, makakatanggap po ng 25,000. Yung po 100,000, nandun pa rin po. Pagdating ng 100 years old ng isang senior citizens, siya ay makakatanggap ng 100,000. Pero yan po ay may bonus. Pagdating po ng 101 years old, ang isang senior citizen ay makakatanggap ng 1 million. 1M? Opo. Napakagandang programa po ito. Sinasabi ko nga po, yung pagdating natin ng 101 years old, tayo ay baka hindi na natin nakikilala yung pera. Pero makikita natin, nag-aaway yung pamilya natin sa 1 milyon. Pero yun po ay, kaya natin nasabing bonus, yun ay karagdagang panggastos para sa ating mga senior citizens. Pero sigurado po bang mapupunta sa senior citizen to? Baka naman mapunta sa pamilya. Sigurado po kaya nga sinabi ko, hindi na makikilala ng senior citizen yung pera pagdating ng 101. Pero at least yung ating batas ay nakalaan sa isang senior citizens ay mapupunta sa kanya. Okay, Kong Ampong. Ano po ba ang number 1 sentimiento ng ating mga seniors, Congressman Ordanes? Marami silang sentimiento sa mukha nitong mga yung mga discount, special discount na dapat ibigay sa kanila
ay hesitant ang mga business establishment na Opo. magbigay sa kanila ng yung senior citizens discount. Yun ang isang problema natin, lalo na sa gamot na binibili ng ating mga senior citizens. Let's talk about discounts para sa mga seniors po. Bukod sa senior citizen discount list under the expanded Senior Citizens Act of 2010, may mga gusto po bang idagdag ang party list ninyo na isama sa listahan ng discount exclusive for senior citizens? Meron akong ipinail na bill, yung ating mga food supplement na dapat na rin bigyan ng discount ang mga senior citizens. Kasi marami ang kasi yung dun sa RA 9994 kasi kailangan pang mag-present ng doctor's prescription. So, ang aking proposed bill, isama na itong mga food supplement. At yan naman ay kadalasan, maraming mga senior citizens na bumibili niya yung mga vitamins na kung ano-ano pa. Yun yung ating, may proposed bill na tayo riyan. Pinaimbestigahan ko na rin yung online na discount para sa mga seniors. So pwedeng potentially pwedeng mag-order ng mga medicine online, ganun po ba? As reference, yung list po ng mga discounts, I'm sure, this is general knowledge, but I'd like to go through this. Meron po ba kayong dadagdag? Well, sa medicines, you mentioned medical supplies and equipment, medical and dental services, professional fees for doctors and health workers, domestic air and sea travel, public land transportation fares, hotels, restaurants, recreation centers, places of leisure, and funeral and burial services. So marami na po. Ito pang existing po, are you also expanding some of these? Or magdadagdag kayo? Magdadagdag lang tayo. Magdadagdag po kayo. So pinag-aaralan namin ba siguro yung age bracket. Pagdating ng 70 years old, dagdagan natin yung 20% discount, sabihin natin 5%. Yan ay isang nakalinya sa akin sa susunod na kongreso kung ako ay makabalik. Habang sabihin natin, 70 years old, 25%. 80 years old, 30%. At bukod po sa discount, meron kayong House Bill 07859, an act providing free hemodialysis for all senior citizens. Bakit po dialysis procedure? Can you give us important details about this act? Bakit po yun yung napili nyo, dialysis? Opo, kasi ngayon, ang isang pasyente, sa loob ng isang taon, kailangang mag-undergo siya ng 144 sessions na dialysis. Ang libre lang is 90 sessions. So, ang isang senior citizen, kailangang shoulderin niya yung the remaining 54 sessions. Kung walang pambayad ang pasyente, walang pinagkukunan ng pamilya, so madadali ang buhay. Kaya yan ang naisip natin, lahat ng senior citizens ay malibre na sa hemodialysis. So, ibig niyo po sabihin na under this House Bill, yung 144 sessions magiging libre? Libre, oo. At meron na rin ang version si Senator Risa Hontiveros sa Senate. Nag-usap na kami kasi riyan. So may coordination na po with Senate. So most likely, papasa na po. Papasa na. And we are back to know your candidate, Senior Citizen Party List Representative Rodolfo Ompong Ordanes. Ngayon naman, Taong Bayan Represent. Ito ang ilan sa mga tanong na naghahanap ng kaliwanagan at mga tanong na kontrobersyal straight from senior citizens. First question, nahihirapan ang mga seniors sa transportation. Paano po ba magiging senior citizen friendly ang mga pampublikong sasakyan? Alam niyo kasi, dapat halimbawa sa pilahan, dapat merong linya yung priority lane ang mga senior citizens. At alam ko, meron sa pagdating sa bus, merong seat na nakalaan para sa senior citizens sa bandang unahan. Yun ang alam ko. Pero hindi na i-implement dahil alam mo naman, pagdating ng ang mga tao kasi walang disiplina,
Kuminsan nga, yung mga matatanda, inuunahan pa nila sa pagsakay. Nasa tao kasi. Kaya medyo malawak yung tanong nyo na yan. Ang masasabi ko lang, dapat ang ating mga senior citizens, kung sila ay sumasakay ng transportasyon, ay dapat na sila ay bigyan ng puwang ng mga kasabay nilang pasahero para hindi sila nahihirapan.